Idol, meron akong ipapakita sa inyo, ipapasilip sa inyo na amplifier. So napakahabang amplifier nito, pero mas mabigat pa dito yung Challenger 10K. Papakita ko sa inyo mga idol. Ayan, may dinala sa atin dito si customer mga idol. Ito po ay Audiomaster CA60. Shh, huwag maingay. Ayan, so mga idol, ito po yung kanyang laman mga idol. Okay, so napakahabang amplifier po ito. So, bilangin natin yung kanyang power transistor kung ilang piraso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So biruin natin mga idol, 20 pairs NGW yung gamit ng amplifier na ito. So napakahabang amplifier. Ayan. Napakahaba, di ba? Pero yung kanyang transformer, ayan. Ba't maliit? Silipin natin yung kanyang secondary output. Yung secondary output niya mga idol ay nasa 148. Yung secondary output niya 148. So kung i-compare natin ito sa Gladiator 10K, so mataas siya ng 1 volt. Diba? Kasi 147 si Gladiator 10K, samantala ito is 148. Pero tingnan mo naman kung gaano lang kalaki yung kanyang transformer mga idol. Yan. So nagtaka nga ako bakit mas mahaba pa siya compare sa 10K, pero napakagaan niya mga idol. Unlike si Gladiator 10K is nasa 54 kg yung kanyang gross weight. Samantala ito hindi umaabot ng, siguro nasa 40 plus lang to. Nako, sayang. Yan. So wala tayong question dito sa capacitor. Question natin sa transformer. So medyo siya, kumbaga maliit yung transformer sa dami na kanyang ginagamit na transistor. Ayan. Okay, so mas mahaba, mas pinahaba ito mga idol. Isa pa sa hindi ko nagustuhan dito, pwede naman sila magpagawa ng ganitong kahaba na PCB board. Bakit po kailangan i-cut dito sa gitna? So meron siyang cutout dito mga idol. Ayan, papakita ko sa inyo. So meron siyang cutout. So yun yung hindi maganda. Okay? Tapos yung ginagamit dito na dropping diodes or blocking diodes niya, ayan, 2 piraso. Napakaliit po mga idol. Maliit po ito. Although hindi naman siya basta-basta nasisira, pero mas iba yung performance ng malaki compare sa maliit. So MOSFET, wala din tayong question. Ayan, tig 2 piraso every step yung gamit na MOSFET. Ayan. So yun lang, hindi ko siya recommended na ito yung bibilhin ninyong mga amplifier mga idol, or na brand ng amplifier. So hindi naman sa sinisiraan natin itong amplifier na to. Ang gusto ko lang ipaabot sa inyo is yung quality ng product dapat, no, na madi-deliver sa inyo. Tapos hindi masasayang yung pera ninyo. Bakit? Ito, sabi ni sir, 2 weeks pa lang nang nabili niya, nagkaroon na ng problema. So, ayan. So, diba? So sayang sayang yung pera, effort, masasayang talaga dahil 2 weeks pa lang. So kailangan mo na ipa-repair yung amplifier mo. Ayan. So gagastos ka naman kasi alam natin yung Audiomaster ay nagbe-base sila sa Cebu, di ba? So from outside Cebu ka, saan mo hindi alangan naman na ibabalik mo doon sa kanila. So kung ibabalik mo, so isi-shoulder mo siguro yung shipping fee. Yung arrangement nila sa warranty siguro. 'Di ba? So sayang. So instead na magbayad ka sa shipping fee na napakamahal din, bayad mo na lang sa technician na mag-check ng amplifier mo. Ayan. So silipin natin mga idol yung kanyang mainboard. Ayan. So ito, yung kanyang channel 1 nagkaroon ng problema. Maraming problema dahil ayan. So maraming umusok ng mga resistor. Ayan. So nasunog. Maraming sunog. Tapos itong capacitor dito ay lumobo. Ayan. Nabuntis.
nabuntis yung kanya mga capacitor. Tapos meron siya mga transistor dito na maliit na nabiyak. Ayan o, nasibak. So yung design ng amplifier na ito mga idol ay katulad siya sa live na battle amp. At saka yung pinakaano talaga is T-amp Pro line. Yung pagka-design ng kanyang differential. Ayan. So magandang nga rin yung design niya, pero bakit ganito yung nangyari? Okay, so ito yung sinasabi ko kanina mga idol na dinugtong. Ayan. So nagdugtong dito, ayan na. So bakit kailangan putulin? Pwede namang gumawa ng ganito kahabang PCB. So bakit kailangan pang putulin? Diba? Ayan. So dito kasi medyo mahirap to pag tumagal, nagkakaroon ng signal loss. Itong mga ano na to, connectors na to. So kaya hindi siya, para sa akin hindi siya recommended ganitong klaseng setup. Kasi pag tumagal yan, nagkakaroon ng signal loss. Sa stepper, ayan, ito po yung stepper na ginagamit niya. So mahahalin tulad din natin ito sa ibang mga amplifier. So wala pa rin pinagkaiba sa stepper na ginagamit dahil yung kanyang gate driver ay LM311 yung gamit. Ayan, so napakaraming wiring. So every ano kasi supply step ay 2 pirasong wiring yung ginagamit. Ayan. So okay na sana, no? So pero nagiging useless yung ganitong klaseng setup sa wiring. Bakit karoon ng ano dito mga idol? Bakit useless? Dahil aanhin mo ang maraming wire kung ang transformer mo ay ganito lang kalaki. Okay? So very useless talaga mga idol. Dahil ang ganitong klaseng setup ng wiring is for high current transformer talaga mga idol. Ayan. So tig-dalawa-dalawa. Sana. Kung malaki yung current ng transformer. Eh pag ganito magiging useless lang din yan. Okay? So yung ano pa, yung amplifier na ito mga idol is pa-compare ko siya sa Lexus na STX na model ng Lexus. Ma-compare ko siya. So the same yung differential na gamit nila. Lexus STX, yung naalala ninyo sa mga last vlog natin na na-vlog ko rin yun. Yung STX ng Lexus. Ayan. So ayan. So tingnan nyo naman pagkagagawa ng bias nya. Dito lang, sinorder lang dito sa taas. So ayan. So yung bias transistor niya na ginagamit, TIP127. Ayan. So 2 transistor yung laman ng transistor na ito mga ito. Basta TIP127. Ayan. So ito. So marami-rami tayong ano dito babaklasin. Dito sa kanyang differential. Okay. Ayan. Okay. So mas maganda pa yung ano natin, yung design natin na DIY ito. So, kahit ganito lang kasimple yung differential niya, pero mga idol, pag sinalang natin sa high voltage, wala tayong nagiging problema doon. So dito, pag maraming mga components, nagkakaroon pa tayo ng maraming problema. Ayan. So, sa bus stage ito, wala tayong masabi dahil ito din yung bus stage na ginagamit natin mga idol. Ito, bus stage. Okay, ayan. So, itatry lang natin to i-restore ulit kung ma-restore natin. So, hopefully, ma-restore natin. Chinek ko yung mga power output nito, parang wala namang sira. So, swertihin lang si sir pag walang sirang power output. So, dito lang tayo magtutrobol sa kanyang differential. Ayan, so maraming salamat mga idol. Hanggang sunod natin pagkita. Sa hindi pa pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe and pag-click po ng notification bell para updated kayo sa susunod natin mga upload. Audiomaster Powered Amplifier.